ibang klase talaga, no? Pag pinag-usapan natin yung molder natin at tibay ng ating fence concrete post, nag-level up talaga tayo dahil lahat ng ating produkto ng mga concrete products natin ay binabalik-balikan. So ito po, no? Ito po nila nilalagay pagkatapos gamitin maghapon dahil maghapon na kailangan na nating hugasan. Diretso na yan dyan, no? Huhugasan na po yan. Ayan, diba? Kita nyo naman yan kung gaano kagaling yung ating molder. So we can ship nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saang sulok man tayo ng mundo, kayang abutin ang ating cargo. Ayan, so huhugasan na po nila yan dahil buong araw ginagamit nila. Para kinabukasan, lagyan natin na ulit ng used oil, no? Para kasi pagka ito hindi nilalagyan, hindi inihugasan, kinabukasan wala na yan, di ba? Yan, oh. Kitang-kita nyo naman yan, oh. Oh. Diba? Wow. Grabe. Oh, kita mo naman, oh. 3 bira. 10 kaagad. 1 2 holes, 2 4 holes, di ba? So huhugasan na po nila yan. Ayan, oh, huhugasan na po nila yan. Ha? So kailangan hugasan pagkatapos gamitin para matanggal yung dumi sa loob ng molder. Yung loob lang ng molder natin ang huhugasan. Ayan. Sa loob lang ng molder natin ang hugasan yan. Tapos kinabukasan na naman lalagyan ng used oil, no? Yun ang gagawin natin every time na pagkatapos natin gamitin. Kailangan natin hugasan yung loob ng ating molder. So yun lang po, no? Ayan, oh, kailangan makinis. Ayan, oh, makinis siya, no? Kasi tingnan nyo dito, ginagamit mula kayo ng umaga hanggang maghapon. 6 na bag ang natapos nila buong hapon, no? 6 na bag yung natapos nila. So talagang ang dumi sa loob, oh. Kitang-kita nyo naman yung dumi sa loob. So hugasan, kailangan makuha yung nakadikit na mga concrete pouring, no? Latak ng paggawa natin ng poste. So hugasan. Pagkatapos hugasan, ilalagay natin sa isang tabi. Kinabukasan, lagyan ulit ng used oil para makinis yung ating molder. Ayan, oh, tingnan ninyo, di ba? Kita nyo, napakakinis. Ayan, oh, napakakinis dahil nilalagyan natin ng used oil yung ating molder. Oh, kita nyo? Ayan, yung ginagawa nila ngayon na maghapon. Alas 3 pa lang, pinatigil ko na sila kasi Sunday at aalis kami. Kaya 5 sako lang ang natapos nila. Actually 6 na sako yan matatapos nila buong hapon. Pero ngayon ay 5 sako lang ang natapos nila dahil nga pinapalinis ko na sa kanila at kami ay aalis. Pupunta kami doon sa building at may hahakutin kami mga kukulamber doon. Kakarga namin sa bunggo. Ayan, di ba? So yun lang po ang tips natin, no? Sa umagang ito, kailangan hugasan. Yun lang ang ano natin. So itong molder natin, lifetime na gamit mo na po natin ito. Lifetime na gamit na po siya kasi 4mm po, 3.5 to 4mm po ang thickness ng ating steel plate. Ayan, no? Yan po ang thickness ng ating steel plate dito na ginagamit. Ang kalaban lang natin dito, kalawang, no? Pag kinakalawang yung steel plate natin, ayun talaga, wala na tayong ano doon. Pagka hindi ginagamit, kailangan ay naka-use oil, no? Loob at labas ng ating molder pag hindi ginagamit. Pero pag ginagamit naman araw-araw, ang loob lang kailangan nating lagyan ng use oil. Pero pagkatapos gamitin at ilang buwan na naman ulit gamitin, buong bakal po lagyan ng use oil ito. Kahit dito sa labas, ayan, tawag dito, dikdikin ng ano yan para matanggal yung mga latak dito sa gilid-gilid at malagyan ng use oil. Kailangan lang talaga lagyan ng use oil. Okay? Ayan, so yun lang naman ang ating ano dito, maintenance dito sa ating molder. Yan lang maintenance natin dito sa ating molder. Lagyan ng tawag dito,
lagyan ng use oil siya pagka hindi ginagamit. Pag hindi ginagamit, lagyan ng use oil. Ano, kita nyo? Ayan. So makinis na po siya. Ayan, natanggal yung concrete pouring. Dito wala pa, di ba? Iba talaga pagka matanggal yung concrete pouring. Para yung ating poste naman ay napaka-quality. Matibay, di ba? Kita nyo yun naman yung gilid, makinis. Pangit naman yung concrete post natin or dragon fruit post na hindi makinis, di ba? Pangit tingnan at wala talaga sa quality, sa hugis pa lang. Pero yung ginagawa namin, sa hugis pa lang, alam mo na talaga na talagang matibay at maaasahan na klase na poste, di ba? So maraming salamat, no? Paki-comment, paki-share ng ating video. At paki-comment ng lugar ninyo kung saan ang lugar ninyo para makita natin kung saan naaabot yung video at kung saan naaabot ang tulong natin, no? Para doon sa ating mga kababayan na gustong mag-concrete products na hindi nila alam ang gagawin, no? Para po ito sa inyo. So maraming salamat and advance Merry Christmas sa ating lahat at mabuhay po tayo. God bless sa ating lahat.